Buwisit? Malutong na mura nagpabalik kay Hera sa pagkakatulala sa telebisyon. Yun ang kanyang narinig matapos bumukas na marahas ang pintuan at ilawal sa Draco. What the heck is that? Galit na tanong nito sa kinakapatid. Iniwan nito malamang ang mga kausap na bisita para nang puntahan sila. Hindi ko alam. Galing daw kay Lola Cordesa ang statement. Ipasara mo yan. Gigil na duro nito sa TV. Namumula ang mistisong mukha. Kilala niya si Draco kapag galit ito at hindi ito nagagalit ng ganon. The last time she saw him so mad like this was 4 years ago with Fabio and Divina. Tumingin to sa kanya at kagad nagbagong ekspresyon ng mga mata. Those turned tender. Nakita niyang awa sa mga mata ni Draco at dahil doon, lumambot ang buo niyang sistema. She's not crying anyway. Tulala lang siya, di nakapag-react sa nakita niya. May naninira sa kanya at di niya alam kung sino. Iisa lang naman ang pwedeng gumawa nun. Si Divina dahil yun ang mastermind sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Baka nagpapanggap na lang yun na may diferensya pa pero kumikilos pa rin sa loob ng mental. Pansamantala lang ang pagkakakulong doon ni Divina. When the woman gets better and released by the doctor, she'll be transferred to the real prison cell. Di siya nilapitan ni Draco para aluin o ano pa man dahil siguro nag-aalala to na wala siya maging reaksyon sa mga sasabihin to. Kinuha nito ang smartphone sa bulsa at may tinawagan. Si Victor na may nagmamadali rin sa kanyang mesa at dinampot naman ang telepono. May tinawagan din. Oras na ba para magpanggap siyang may tinatawagan din? Mas pinili niyang maupo sa sofa at maghintay sa mga sasabihin ng dalawang ito sa kanya. Sa mga waitresses, walang makangahas gumawa ng ganun sa kanya. Una dahil nakapirma sa kontrata ang mga yon, na wala yung palalabasin na anumang mga salitang makakasira sa may-ari ng restaurant. At mga kaibigan niya pa rin ang naroon. Lahat kasama niya noon pa, pera na lang sa 5 baguhan. Ma! Galit na singhal ni Draco sa smartphone kaya't nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong sigawan si Mama. Iling niya kay Draco. Kahit nalutang naman siya, naiintindihan niyang sinasabi kanina na kinukumpirma ba kung talagang galing kay Cordesa ang sulat na yon. Hello? Si Mama? Hawak ito ang smartphone, naka-loudspeaker habang si Victor nasa mesa rin. This is the right hand of Draco de Silva. I want to speak to the management immediately. Idedemanda kayo ng boss ko. Tandaan niyo yan. Tumingin naman siya kay Draco. Have you seen the news on TV? Seryosong tanong ni Draco sa lola nang sumagot yon sa linya. Di niya alam kung kanino makikinig ang mga tenga niya. Pwede kayang papaghiwalayan para parehas na mapakinggan ng dalawang lalaki? What news? What news? So wala kang alam na kumalat na balita sa Global News Channel? Trending lang naman ang mukha ka, Ma. Oh really? Parang din nagpa-picture ka na sa media para makilala ka sa buong mundo. Tuwang-tuwang bulalas ni Cordesa sa apo, kaya halos mahilot ni Draco ang batok nito. Siya kahit papano nangingiti sa kabila ng tensyon at pangyayari. Muntik pa niyang pagbintangan si Cordesa sa nangyari pero napag-isip niya rin bakit yun gagawin na matanda sa kanya pagkalipas na maraming taon na nagdilihim sa ni Draco sa madla tungkol sa kanilang relasyon. The old woman has been so good to her. Magkasundo sila lahat ng bagay at napaka-supportive nun. Di nga niya alam kung normal pa ba yun na tao dahil sa sobrang bait na parang di marunong magalit. I didn't take a picture with any reporter, Ma. May sulat kang pinadala sa media na sinasabi mong kabit ko si Hera. Sweet Jesus! Bulalas ni Cordesa sa apo. Why would I do that? Wala akong pinadalang kahit na ano. Nag-yoga ako kasama ng mga kaibigan ko. How? Oh God, nasan si Hera? Draco's eyes flew to her. She's here beside me. Is she crying? No, she's not. Good. Fix the mess, Draco. Why do I feel strange about this? Hindi kaya may naninira sa kanya o sa inyo? Baka sa Divina to. Nung nakaraang buwan pa raw yun dapat na ilipat sa kulungan. Ibig sabihin nun matino na siya. Buntong hininga ang sinagot ni Draco at napasandal ito sa sofa. Hinawakan ng kamay niya at di naman niya binawi. Sa eskwelahan po, Mama. Meron din nagpapakalat nito. Draco's eyes flew to her. Nakita niyang parang mas lalo tong nagalit. Hindi mo sinabi sa akin. Ngayon lang, kachat ko sa Jake kanina lang bago sinabi ni Alma na may balita sa TV. Ani rito at parang nandumo habang nakatingin sa kanya. Maluha-luha siya sa ganong ekspresyon ng mukha ni Draco. Nakikita ang sumungaw na awa sa mga mata nito para sa kanya. Pero kung paiiranin niyang awa sa sarili, ano pang mangyayari? Oo, nakakaawa talaga siya. Pero kung bibitaw ba siya rito, may magbabago? Wala rin naman. Si Darren ang mas nakakaawa. Matalino ang bata at baka mabuli ito, lalo pa't kilalang negosyante ang pamilya ng ama.
at lumalabas na siyang dahilan ng pagkasira ng ulo ni Divina. Gagawin natin to ng paraan, iha. Huwag kang mag-alala. Buo ang paninindigan na sagot ni Cordeza sa kanya. Hindi po ba kayo nahihiya, Mama? Tanong niya sa matanda saka siya sumuko. Siya, nahihiya siya. Wala naman kasi sa pangarap niya na maging katulad ngayon na nakikiapid sa lalaki may asawa. Hindi. Bakit ako mahihiya? Wala silang alam tungkol sa totoong buhay ni Draco at Divina. You know, this world is full of cruel people, judgmental, etc. Ikaw ang nakakaalam ng totoo, iha. Please, huwag pang hihinaan ang loob mo. Paano pa ako magdemanda ako? Tutulo na ang luha niya pero pilit niya lang pinipigilan. She's starting to overthink again. Lalaban tayo. Draco immediately answered. Tinignan niya ito. Gusto ko lang naman mag-aral. Tuluyan na siyang napahigpi. Bakit hanggang eskwelahan dinala to ng taong gumagawa nito? Wala ba akong karapatan na makapagtapos ng pag-aaral? Makakapagtapos ka. Sagot naman ni Cordeza sa kanya. Hindi ka naman namin pababayaan, iha. Kapag ginawa namin yon, para na rin namin pinabayaan si Darren. Poprotektahan ka ni Draco kaya pagpapatuloy mo lang ang ginagawa mo. Mahirap dahil sa kahihiyan pero malalagpasan nyo rin to. Mas malala pang iba. Baka hindi sila nahihiya. I'll use my connections about this. The nerve. They even used my name. Nag-yoga lang ako, nasa telebisyon na pala ako. Draco ha, ayusin mo na rin to. Sir Victor, ayusin niyo to. Relax ka lang, Hera. Huminga ka ng malalim. Apo? The nerve. Nawala yun sa linya at parang umuusok ng ilong sa inis. Kumalma raw siya pero yon hindi nakalmado. Sana nga bang ka-meeting mo? Umalis na ba dahil dun sa balita? Mahinang tanong niya kay Draco na nakalabi at nakatitig sa sahig. Nag-iisip. Nope, this will not affect my business. May sarili tayong customers at di natin matitikman ang mga kumakain ng pagiging other woman mo dahil sa balitang kumakalat. He said and looked at her. We both know that it is not true. Don't put yourself down, baby. You're way far better than an ordinary other woman. Tumango siya. Di rin siguro nakatiis si Draco at tinakbay na siya at kinabig para yakapin. Mas mahirap pa ang pinagdaraanan niya sa kamay ni Fabio. Hindi niya iniligtas ang sarili niya noon at ang bata sa sinapupunan niya para lang ilaglag at durugin ng walang hiyang taong gumugulo sa kanila ngayon. Si Divina man yon o kalaban ni Draco sa negosyo, hindi siya patitinag. Malayo nang narating ng kanyang pagsasakripisyo para lang ibigay ang kasiyahan ng hayop na tumarantado sa kanila. Hindi ba alam ng tao na yon na batak siya sa hamon ng buhay? Siya ang mas nakakakilala sa kanyang sarili bilang babae at pangalawang babae man siyang matatawag sa buhay ni Draco. Alam na niya ang sariling istorya ng kanyang buhay bilang tao. Walang sino man ang pwedeng manghusga sa tulad niya. Diyos lamang. God knows she never had any man in her life except Draco. Wala siya ni isa mang tiningnan at pinagkainteresan. Oo, hindi siya santa pero hindi rin siya malandi. Hindi siya naguhugas kamay o nagmamalinis pero matapat siyang babae kahit na may nagkakagusto sa kanya. Hindi niya kayang ipagpalit sa Draco at sa Darren. Ito lang ang mga lalaki sa buhay niya kaya't anong dahilan para mahiya siya. Madali kaming kausap. Bukas asahan ninyo, bagsak na kayo. Victor said and put down the phone. Problem? Tanong ni Draco doon. Ayaw tanggalin. Si Lola raw ang gustong makausap. Di ba ako kapani-paniwala? Tinuro na ng sarili kaya naman halos matawa siya. Humarap pa iyon sa salamin at inayos na ang buhok. Perhaps they would believe you if their network was already down. Naman ni Draco. Gagaw naman yon ang paraan ni Mama. Sagot naman niya. We will go personally, Draco answered. That's the best idea. Dapat magbigay sila ng testimony na hindi yun sa kanya galing. Masama yun para sa imahe niya bilang isang sikat na businesswoman. For all the achievements she had received during her younger years, ganito lang ang mangyayari sa pangalan niya at mo? Victor said and pointed at Draco. Wala sana tong kaso kaya lang nakakatakot na bukas. Si Darren ang madadamay dito. Huwag nilang idadamay ang anak ko. Baka makilala nila ang sinasabi nilang kabit ng bilyonaryo. Kapag tungkol sa anak ko, hindi ako mangingiming lumaban kahit harapan. Wala silang karapatan. Galit na sagot niya. Kapag kay Darren parating iiral ang damdamin niya bilang isang ina, kahihiyan man niyang lahat kaya niyang akuin, wag lang maisasaling ang kaisa-isa niyang anak na inosente naman. Pinisel ni Draco ang balikat niya at hinaplos siya. Hindi yun mangyayari.
Hindi kami papayag ni Mama. How about the university? What do you want to do with it? Papasok ako. Aniya kahit alam niyang kahiya-hiya siya. Paano kung tanungin ako, anong sasabihin ko? She was looking at Draco with weary eyes. Baka palayasin sa eskwelahan dahil sa pagiging immoral. Sabihin mong totoo. Are you ready? Naparunok siya sa tanong ni Draco sa kanya. Ayaw man sana ni Draco, wala siyang nagawa na magpaiwan si Hera sa restaurant. Naaawa siya lalo kapag tinitingnan yon pero hindi umiiyak. Ang Hera na umasa sa kanya na noon, pinatigas na ng panahon. He was so amazed seeing her stand so very brave amidst everything, forbidding herself to cry. Kung ganong iyak noon kagabi sa matinding insecurity at selos, ngayon, ganon yon katatag sa harapan niya. Does his Hera still need him this time? Tila lalo siyang natakot sa nakikitang tapang na meron ito. Si Hera na ang tipo ng babae ngayon na kahit wala sigurong tulong niya, makakayang tumayo sa sariling mga paa. He's always been needing her to want him and need him too, like the way he does. Pupunta siya sa lola niya ngayon para sunduin yon. Malapit na siya. Natanaw niya ang sasakyan ng mommy niya, malamang inihatid nun si Darren sa mansyon. Boba agad siya pagkapasok niya sa bakuran. He stopped in front of the main door. Daddy! Sigaw ni Darren na makita siya tumatakbo at sumasalubong sa kanya. Nasa may likod nun si Cordesa at Carlota. Hi son! Bati niya sa anak, sabay karga doon. San Mimi ko? Anito kaagad sa kanya. Mommy's still working. Are you bored already? Umiling naman to sa kanya at hinalikan siya ng ina, ganon din ni Cordesa. Kamusta si Hera, anak? Carlota asked him, looking up at him. Okay naman, Mommy. Tingin ko. Hindi ko lang alam kung okay talaga. She's not okay. Kahit ako hindi magiging okay. Kung ako, she's just trying to be brave. Hindi ko to nagugustuhan, Draco. She suffered enough. Nang pagtagkaan siya ng hype na Fabi na yon, buntis na siya. Galit na sabi ng lola niya. I called Raquel and frankly asked her if the daughters is doing this thing. Mukhang di naman daw ito gumagawa ni Divina. Who knows? Kahit ako, hindi ako aamin. I'm afraid where this might lead to? To nothing. Sagot niya. Kahit anong gawin nila sa amin, walang magbabago. They don't know me, ma. Alam mo anong kaya kong gawin para kay Hera, lalo na ngayong may anak kaming dapat ko ring protektahan? Tiningnan niya ang anak na nilalaro ang suot niyang necktie. Wala itong kamuwang-mawang sa nangyayari sa kanila. Kawawa naman si Hera. Si Divina na nga may kagagawa ng lahat, siya pang nagmumukhang biktima ngayon. Hindi kaya magdademanda sila, mama? Hindi nila gagawin yon, Carlota. Draco had evidence that Divina was cheating. Si Marlon Alonte mismong testigo sa ginawang yun ni Divina. We have nothing to worry about. Whatever happens, we'll stick to this together. Di siya umimik sa sinabing yun ng lola niya dahil hindi alam ni Marlon na may sila ni Hera. Baka kapag nalaman nun, mainis yon. Pero walang problema dahil recorded niya ang pag-uusap nila ng lalaking yon. Wala ka naman ba anak nakakaaway sa negosyo para gawin to sa'yo? Tanong ni Carlota sa kanya. Umiling siya dahil wala siyang kaaway sino man. Wala siyang maisip. Napakatagal ng panahon sa negosyo at di pa kailanman nangyari na may nanira sa pamilya niya. Kilala sila. Lalo na ang lola niya na mukha ng kumpanya ng mga De Silva. Ito ang naka-front sa lahat dahil mas pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang itsura at buhay. Pero ngayon, nabander ang kanyang mukha ng di inaasahan na walang pahintulot niya. San tayo tunta, Daddy? Sama mo ako tay balbala? Darren asked him. Di ka maisasama ni Daddy, anak. Babalik din kami ni Babuela mamaya. Wawa will stay here with you. Lumabi ito at aktong naiiyak. I want my Mimi. Sawa na siya sa akin. Dito na talaga ang gusto niya kaya nagpauwi na. Anima ni Carlota. I'll bring you to Mommy. Aniya sa anak na tumango kaagad. Yet, Daddy, please. Inalikan niya to bilang pagsang-ayon dito. Sa kanya tinanguan ng kanyang lola para makalarga na sila. Inasikaso mo na ba to, Draco, iho? Cordesa asked him worriedly. Yes, ma. Nagpapaimbestiga na ako. Di makakaligtas ang gumagawa nito. Samantalahin niya ang init ng sitwasyon dahil kapag bumaliktad na ang kapalaran, iiyak siya. I swear that to hell. Naninigas ang pangang sabi niya. Swear that to heaven because God knows the truth. Cordesa answered. Whoever is doing this is merely a person with so much hatred or envy in Hera. Paninirang puri ito, dangan lang at totoo. Naman ng mama niya. Kaya kong baliktarin ang sitwasyon, ma. Pero gusto kong lumaban na nasa tama kami at patas na paraan. Naman niya. Tama pa rin yan, anak, dahil hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Tama si mama. Sagot ni Carlota sa kanya.
Sumakay sila sa sasakyan at hinalikan na muna sila ng mommy niya. Mag-ingat kayo, bilin nun sa kanila. You too, Mom, he said. Tahimik siyang sumakay sa sasakyan matapos na pasakayin si Darren at ang lola niya. Salubong ang mga kilin ni Hera nang basahin ng text message sa kanya ni Soraya. Matapos ang ilang missed calls nun sa kanya, she really intended not to answer the call. Binura niya nakasave na phone number nun sa smartphone niya dahil talagang ayaw niya na ng kahit anong connection doon. Hi Hera, are you busy? Pwede ba kitang i-invite pag off mo? I don't have somebody to run with me to the bar. I need booze. Bumantong hininga siya at masama pa rin ang mukha. Kahit problemado siya, hindi naman siya lasengga. Isa pa, wala siyang balak makipagkaibigan sa ex-mistress ni Jacko. Hindi niya yun pagtutuunan pa ng pansin. She continued doing her work. Napansin niya sa labas si Victor na naglalakad pabalik ng office. Sabi may pupuntahan daw detective kanina at magpapaimbestiga. Bigla yung pumihit at parang babalik sa sasakyan. Aalis ulit. Doon siya nakamasid at naiisip niya gaano kabait si Victor sa kanya. Hindi sila magka-level dahil dati siyang hamak na empleyada at boss niya to dati. Pero ngayon katulong nila sa lahat ng bagay kahit personal na problema. She thinks she has been harsh on Victor. Tama. Nakaraan na si Soraya at kung may namamagitan kay Draco at sa babaeng yun ngayon, yun ang dapat niyang ikasama ng loob ng husto. Wala naman, kaya't wala na siyang dapat problemahin pa. Wag lang sanang e-epal-epal yun sa relasyon nila kapag nagkataon. May problema na silang kinakaharap. She noticed Ella, nakatitig sa kanyang babae, tapos kumarap at umiwas ng tingnan niya. Alam ng mga tong estado ni Draco, di naman to lihim sa restaurant. Nang maupo siya kanina, parang walang nangyari dahil speaker lang na may tugtog ang nasa palibot ng matso. Ang telebisyon sa counter lang napakaliit at nasa ilalim ng desk. Piyadong wala namang nakakaalam na nagkagulot sila kanina, pero nasisiguro niyang kalat na rin yon sa internet. Di na siya nagbukas ng messaging app para hindi siya makapagbasa ng mga chat sa GC. Minute niya yon. Siya ang haharap sa problema na yon sa eskwelahan. Hindi niya na iaasa pa kay Draco. Kapag hindi niya kaya, saka siya dadaing para humingi ng tulong. Papasok siya bukas na parang normal lang na araw. Wala siyang gagawin kundi mag-exam. Mimi! Agad lumipad ang mga mata ni Hera sa pintuan nang maulinigan ng boses ni Darren. Hindi niya alam kung siya nag-i-imagine o ano pero naroon talaga ang anak niya. Baby! Masayang bati niya ron at para siyang nabuhayan na makita ang ngiti ng anak sa kanya. Umalis siya sa kinaupuan para salubungin ng bata. Owe, mommy? Anito sa kanya kaya naman lalo siyang umiti rito. Tuloy na siyang nakalapit kaya naman kinarga niya. Tumingin siya sa labas at tinanaw niya roon ang sasakyan ni Draco. Uwi na tayo? Tanong naman niya rito at tumango ito sa kanya. Nakahilig ang ulo sa balikat niya. Nakita niya ang kanyang smartphone na umiilaw kaya tinampot niya dahil si Draco din ang tumatawag doon. Baby, boses kaagad nito yon kahit na hindi pa man lamang siya nakakapagsalita. Sorry, he wanted to go there. Gusto niya umuwi na kayo? Anito na ang tinutukoy ay si Darren. Okay lang, baka napapagod na siya. Hindi ka na ba galit, baby? You're talking to me now. Mamaya na lang sa bahay. Yun ang sagot niya dahil hindi siya nito tatantanan. I expected that, baby. Send me a message if you're already home. Bye, baby. I love you. I love you too, she replied. Parang nai-imagine niya si Draco na ang laki ng ngisi sa sagot niya. Naalala niya ang mga linya ni Victor kanina at kung gaano raw katakot si Draco na mawala siya and they were okay. Bago yon pumunta sa mansyon ng mga De Silva, magkaayos na silang dalawa. At magaan din ang loob niya na nagkabati silang dalawa kahit dahil yon sa dumating na problema. She believes that she must stand beside him as he tries his best to protect her and their son. Yun na lang ang ambag niya kay Draco, aalisin pa ba niya? Sa mga problemang dumating, sila nagkakilala at ang mga yun din ang nagpapatatag sa kanilang dalawa. Samot-saring kaisipan ang laman ng utak ni Hera habang nagluluto siya ng kanilang hapunan. Darren is busy playing with his airplanes. Kontento yun sa sahig, nakaupo at maya-maya tatakbo, pinalilipad ang eroplano. Lahat na siguro ng uri ng laro ang eroplano binili ni Draco para dito. Meron tong the remote na nang minsang paliparin ay tumama sa TV. Basag ang TV. Umiyak si Darren ng sobra pero tuwang-tuwa pa si Draco at ang sabi, magaling daw tong magpalipad. Siya naman nagalit dahil nagsayang lang naman ng TV ang mag-ama. TV ng halaga, hindi lang basta daang libo. Wala raw tibay ang telebisyon, sabi ni Draco. Since then, she never let Darren hold the remote control.
Manual na lang ang paglalaro nito. May playroom naman to sa itaas pero kung nasan siya, nandun din to naglalaro. Hinayaan naman niya kasi ganon din naman siya noon. Di sa kanila usong playroom. Malawak ang bakunan at ang sala sa paglalaro hanggang kusina. Kung saan sila makasuot at abutin ng paglalaro, doon sila. Di naman kasi sila mayaman na may playpen or playroom at mukhang na-adapt na ni Darren ang ganon na kahit sa nabuti ng paglalaro, doon maglalaro. Sabi ni Draco, siya rin ang napapagod sa pagtatago ng mga laruan pero ayos lang naman yun sa kanya. Nakamasid siya sa anak at nangingiti. Nawawala ang isip niya sa problema. "Loot, mommy! My plane flies so fast!" Anito at saka tumakbo sa sala. "Yes, it's so fast and all the passengers are frightened. The pilot is so fast." Humagikik yon kaya't napangiti siya ng husto. Anong anggulo kaya na hindi kamukha ni Darren ang ama nito? Buhok malamang. "How many pilots does a plane have, mommy?" "Dalawa po." "Dalawa? Ti daddy ang one, tapot ato." "Opo, kayo ni daddy ang pilots." Muli yung naglaro, nagsasalita ng mga dialogue sa sarili kaya napangiti siya. Bakit kaya wala si Draco? Di pa siguro tapos ang pag-aasikaso ng maglola. Napakatapang nang dumawit sa pangalan ni Cordesa sa issue. Pinalabas pa na yun ay may testimonya ng katotohanan sa estado nila ni Draco. Natatakot siya kahit papaano dahil hindi nila alam kung sino nasa likod ng lahat. Malamang malaking tao yon na may sapat na lakas ng loob para banggain ang isang matigas na pader. Natatakot siya para kay Darren. Narinig niya kanina doble ang proteksyon na hinihingi ng asawa sa mga tauhan sa pagbabantay sa anak nila. Siya kasi walang bodyguard pero kasama siya ngayon sa pinababantayan dahil sa kumalat na balita at pagkatukoy sa kanyang pagkatao. Sabi ni Draco tanggapin niya na kailangan niya ng lumarga na may bodyguards dahil mauukil-kil lahat kung sinong sinasabing babae nun. Is she ready? If this is God's will and a way for a better life, she's ready then. Kahihiyan man yon sa pamilya niya, wala siyang magagawa. Isa pa yun na lang laman ng isip niya. Kapag kumalat lahat hanggang probinsya, siya nang nahihiya para sa mga magulang niya. After a moment, she decided to pick up her phone to call her parents. Naghihintay pa namang lumambot ang karneng inilalaga niya. Paborito kasi ni Darren ang nilaga dahil may sabaw kaya't yun ang parati niyang niluluto. Sinasamahan lang niya ng prito dahil si Draco naman di mahilig sa sabaw lang. Gusto nun may tuyo. Sumagot kaagad ang ina niya. Wala kasi ron ng kapatid dahil ang layo ng Bicol University sa OWAS ay mahigit na 1 oras. Nagbo-board ang kambal. "Hello anak, kamusta anak?" "Nakaloud lang ako nak kasi naglilinis ako ng baka. Mag-aalaga ako para sa goto bukas." "Wala bang tao nay?" tanong niya. "Si Mildred lang, narito sa kusina." Si Mildred ay ang katulong ng nanay nila sa kainan. Dalawa yun lahat. Ang isa si Doray. Alam na mga yon kung sino si Draco sa buhay niya at kung ang totoo, wala siyang problema. "Nay, may problema kami." "Ha? Anong problema? Nag-away ba kayo ni Draco?" "Sus, normal yung pag-aaway. Dapat lang solusyonan nyo kaagad." "Hindi, Nay. May nanggugulo sa amin. May nagpadala ng sulat sa telebisyon at nagkunwaring si Mama Cordesa. Ibinulgar kung ano kami ni Draco." "Sus ko, sino naman yan anak? Baka dating kaaway nang yan, baka yung Franco o di kaya Divina." "Hindi ko alam, Nay." Naguguluhan ako at natatakot para kay Darren. Hanggang sa eskwelahan, Nay, pinariringgan ako sa group chat, kabit daw ako. Ani rito, tila nandumo na naman siya. "Kung balita yun sa TV, baka mabalita dyan, Nay, baka mapahiya kayo." "Ano namang iisipin ni atay? Baka mamaya, sisihin na naman nun ang sarili." Saglit na wala sa linya ang nanay niya, pero kapag ko ay nagsalita ulit, "Wala tayong magagawa sa kahihiyan. Kapag may magtanong, sasabihin ko ang totoo. Pero kung wala, bakit ako magpapaliwanag? Di naman nila alam ang totoo, kaya si Isay Sinda para pagsalitaan tayo ng kung ano-ano." "Pakatatag ka, anak. Hindi biro ang taong kakalaban sa pamilya ng mga De Silva. Naniniwala ako mayaman yan." Hera's mother has a point. Talagang may bubuga sa buhay ang gagawa ng ganon, lalo pat sikat si Cordesa sa lahat. "Magdasal ka, anak. Patunayan mo hindi lahat ng babaeng tulad mo ay basta lang kinakati, kaya sumasabit. Asawa ang trato sa'yo ni Draco kahit doon ka maniwala at kumapit. Di sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa pagkatao mo. Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo at sa pagsasama ninyo. Kami narito lang para sa'yo. Pagtatanggol namin ikaw sa abot ng makakaya namin dahil alam namin hindi ka masamang babae." Napangiti siya at naluluha sa sinabi niyo ng nanay niya. "Salamat, Nay." "Sige, mag-ingat kayo ha."
Alam mo, baka yan ay naiinggit lamang. Marami kasing nagagawa ang inggit sa punot dulo yan ng isang kasalanan anak. Kung di naman baka kaaway yan, maraming pwedeng dahilan kaya't mag-ingat kayo ha. Hindi nyo kilalang kalaban. Bantayan nyong mabuti si Las. Bili nito sa kanya. Oo, Nay. Di namin pababayaan si Darren. Napatingin siya sa anak na busy sa paglalaro. Nakaramdam siya na matinding awa dito dahil sa nangyayari. Kung totoong may inggit sa kanila o galit, natatakot siya para sa bata. Sa halip ganto lang to at masaya, nadadamay pa sa problema kahit wala namang muwang. Bumukas ang pintuan, pumasok si Draco. Napatigil na makita siya kaya't agad siyang kumurap-kurap. Daddy! Darren exclaimed and ran to his father. Nagpaalam siya sa nanay niya at ibinaba ang aparato. Amoy sunog! Ani Draco kaya't parang natauhan at tumayo. Lumapit sa kalan at kumukulo ang kanyang inilalaga. Di naman yon sunog. Malakas na tawa ang narinig niya kaya naiiling siyang yumakap sa asawa. Humakbang yon papalapit sa kanya at agad siyang pinihit sa kaniyakap ang katawan nito sa mga braso niya. She looked up at him. Kamusta? Ayun, they will clear it. Babawiin nila si Mama ang may kagagawa ng lahat. The news already spread and I couldn't do anything to reclaim it, sweetie, but we're in this together. Anito sa kanya. Nakatingin sa mga mata niya. Tumango siya. Siyempre naman, kahit tayo nagkakatampuhan, hindi naman tayo maghihiwalay kapag may problema. Anito at napatingala. Parang duda sa sinasabi niya. Para magbabakasyon na kay Darren sa Owa. Aray! Kinurot niya ito sa tiyan kaya't napaigtad ka agad. Natatawa sa kanya. Sinabi ko bang hindi ka kasama? Of course it was my impression because you were mad. Wala sa mindset kong layasan ka kapag nag-aaway tayo. Hindi lang ako umiimik pero nandito pa rin ako. Ano yan naman dito kaya tumango ito. Seryoso na ang gwapong mukha. Tama ngang sabi sa TV, sino ba ang hindi magkakagusto kay Draco? Kahit nung may asawa pa to sa katauhan ni Divina, hindi ito magpapakamalan na may asawa. Napapaisip siya ngayon na baka isang babaeng may gusto rito ang gumagawa ng mga balibalita. Baka isa yung mayaman na babae kaya naninira. Baka iniisip pa noon na masisira sila tapos ay papasok na sa eksena. Thank you for that, baby. Anito sa kanya. Hinahaplos ng likod ng daliri ang pisngi niya, sabay kabig nito sa balakang niya. Papadiin sa harapan nito. Ano yan? Ngumisi ito kahit lalo lang ito na pumogi. Pang bookbind. Napakunot noo si Hera. Bookbind? Ano ka? Glue? Natawa ito sa kanya. Para kahit may problema, hindi tayo magkakahiwalay. Magbabind tayo. Tango-tango niya. May nalalaman ka pang bookbind ngayon, ha? Natatawa niyang sabi rito. Baka na lang masonda na ang baby natin. Kawawa naman. He plays alone. He's perfecting his monologues. Anitong napatingin sa anak, nakausap nga naman ang sarili o maaktong iba't ibang tao. Laruin mo muna at tatapusin ko lang to para makapag-bookbind ka na. Makahulugang biro naman niya kaya nakagat nito ang labi at saka binitiwan siya. Nakapamewang tong naglakad papalapit sa anak nila. Si Draco sigurong lalaking kahit stress, hindi nakakalimot ng salitang kakatihan.